So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, i-review natin ngayon. Ito, nagre-request ko i-review natin. Ngayong year-end 2024, the iPhone XS. Maganda kaya siyang i-purchase ngayon, going 2025. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, marami nagre-request po gawin natin itong video na to na i-review natin ngayong year-end 2024 ang iPhone XS. So iPhone XS ay isa sa flagship smartphone ni Apple noong year 2018. So 2018 lumabas yan at kung bibilangin nyo, 6 na taon na po itong smartphone na to. So kumbaga, nasa ano na siya, nasa bottom list na siya ng software update dahil, yun nga, iOS 18 tayo. Magandang balita naman sa iPhone XS, i-support pa rin siya ng iOS 18 ngayon 2024. So, medyo may konti na lang tayong chance na ma-update ang iPhone XS, XS Max, at iPhone XR sa iOS 19. Kasi kung ika-calculate nyo yung taon or yung software update na inclusion sa iPhones, nasa 5 to 7 years ang top of parang max na software update ng iPhone. So, nasa 6 years na tayo at 7 years na next year ang iPhone XS. So, hindi natin sure kung ma-update pa siya sa iOS 19 at matagal na siyang smartphone kumbaga. So, nakakagulat. Yung 2018 ay yung 2018 ay sobrang tagal na kumbaga. So, dati itong XS ay maraming nagka-interest dito dahil siya yung siya yung upgraded version ng first ever full screen display na iPhone, which is the iPhone X. So, meron tong bigger version, which is the iPhone XS Max, at meron tong budget meal version, which is the iPhone XR. Nakakatawa kasi mga ka-J-Vlog, maraming may akala na mas advanced ang iPhone XR compare sa iPhone XS and XS Max. Marami ako na na nakakausap about dyan na akala nila yung top of the line is the XR. Kasi kung titingnan nyo in today's time, mabenta talaga ang iPhone XR compare sa iPhone XS and XS Max. Pero kung meron naman kayong way to go to XS Max compare sa XR, syempre doon kayo sa XS Max. Mas maganda po ang XS Max, mas advanced ang camera niyan compare sa iPhone XR. Parang na-hype kasi yung XR nung year 2023, di ba? Dahil sa maganda raw yung camera, ay na single camera. True naman yun mga ka-J-Vlog, maganda camera ng iPhone XR. Pero mas maganda of course ang camera ng iPhone XS and XS Max. So, noong year 2018, ang SRP niyan ay nasa 60 to 70,000 pesos ang iPhone XS. XS Max, 70 to 80 plus thousand pesos. So, super expensive. Pero ngayon, makakabili na lang kayo ng pre-love niyan sa Green Hills ng very affordable. So, quick reminder lang, wala na pong brand new ang iPhone XS. So, yung XS, range niyan na 256 sa 13,000 pesos. Meron tayo 64, I think nasa 11,000 pesos ang range ng iPhone XS ngayon sa Green Hills. At very limited lang ang stock ng iPhone XS mga J-Vlog at XS Max. Usually kasi sa mga tindahan ngayon, nagfo-focus sila sa iPhone 11, 12, 13. Pero meron kasi mga ibang consumers na mas prefer pa rin yung XS compare sa iPhone 11. Gagawa tayo ng phone comparison about sa 11 and iPhone XS para marami rin kasi nagde-decide kung ano ba dito sa dalawang smartphone na ito ang pwede lang ma-purchase. Pero syempre, ang review natin is focus natin is the iPhone XS. At sa pa tayo makakabili ng legit na iPhones, wala na iba kundi sa nire-recommend nating shop, si Ate Mayet ng CMB Gadgets. Meron silang permanent shop sa Green Hills, 3rd floor V-Mall, Green Hills, San Juan City po ang CMB Gadgets or Kaniel Telecom. Available of course ang iPhone XS dyan sa CMB Gadgets. I think nakabili na rin ako last year ng iPhone XS kay Ate Mayet and bibili rin tayo niyan this year. Gagawa ko ng vlog about dyan, magpa-purchase tayo ng iPhone XS sa CMB Gadgets. Dito tayo sa specs ng iPhone XS. iPhone XS is powered ng Apple A12 Bionic chip. So still, ngayong 2024, malakas pa rin yan Bionic chip na A12 mga J-Vlog kasi meron ako niyan sa iPad mini ko, iPad mini 5th generation and still supported pa yan ng mga latest applications. Nakakapaglaro pa tayo dyan. And even sa iPhone XR, syempre iPhone XR is powered din ng Apple A12 Bionic chip. Nakakapaglaro pa tayo ng ML, COD, and even Firelight 84.
Sa Genshin, okay naman siya sa high pero naglalag na siya at mabilis siyang malubat at mag-overheat pag nag-Genshin tayo. Kaya pag mag-Genshin kayo dito, I suggest sa pinaka-low settings para hindi siya mabilis mag-overheat. Pero ito, pag gagamitin nyo for gaming ang iPhone XS, expect nyo pinaka-main na magiging kalaban nyo dito sa smartphone na to is the battery. Maliit lang po ang battery capacity ng iPhone XS mga ka-J-Vlog. Yes, yung chipset niya ay pwede pang gaming, kaya naman mag-support or playable, pero ang kalaban talaga is battery itself. So, manage your expectation while playing sa XS, dahil mabilis po sila malobad dahil maliit lang po ang battery capacity niyan. iPhone XS is merong 5.8 inches Super Retina XDR OLED display. Marami nagpi-prefer ng ganitong screen size ng iPhone dahil napakaliit mga J-Vlog. Very portable, okay na okay siya for one-handed operation. At napaka-solid ng camera ng iPhone XS. Dual rear camera system with 12 megapixel main. At hindi pa po uso ang ultra-wide camera that time. So, ang secondary camera ng XS is a telephoto lens. Wala pa tayong ultra-wide camera. At meron tayong 12 megapixel main camera. Maganda naman, rear at front camera support ng 4K video recording. Pero sad to say, the front camera of the iPhone XS is Full HD 1080p lang po yan. So wala pa tayong support sa 4K res sa front camera ng iPhone XS noong year 2018. Lahat po yan ay nagbago next year ng 2019. Support na ng 4K video ang front at rear camera. At meron na tayo of course ultra-wide camera sa base model ng iPhone. When it comes sa design, walang kupas talaga ang design ng iPhone XS. Very premium pa rin siyang tignan. Kumbaga, ito yung isa sa nagustuhan kong design ng iPhone, lalo na yung color gold. Meron kasi ako dati mga J-Vlog na go-to ko na for vlogging is yung XS Max. Yun yung first ever iPhone ko na ginamit ko for content creation. Ang ganda ng camera ng XS Max. Kaya asahan nyo sa XS is maganda rin. Kaya kung gagamitin nyo to for photography, for shooting videos, asahan nyo na makakapag-provide naman to ng good quality video and photos. So, ito yung iPhone XS. So, itong iPhone XS is super ganda pa rin ngayong 2024. Sobrang premium pa rin yung itsura niya. And, syempre, pagkaalala ko dito is super expensive to before. Nasa 60 to 70 plus ito. Pero ngayon, sa Green Leaves, nasa around na lang ng 13,000 ang iPhone XS. So, ito yung color gold. Dual rear camera system. Napakalinaw ng camera nito. Glass back design. Glossy yung kanyang gilid. So, ayan siya. Very minimalist. Tapos, sa right side, nandito yung ating SIM tray and yung power button. Ang magandang balita sa iPhone XS is still support pa to ng iOS 18. Sa taas, wala tayo makikita. Sa left side is ring and silent toggle and yung volume rocker. Sa baba naman ng smartphone is the lightning port, microphone, and speaker grill. So, dual stereo speakers ito. And syempre, meron ditong notch display. Ayan. So, naka 60 Hz pa rin to na standard 60 Hz refresh rate. And ang screen nito is yung old school pa na 5.8 inches na Super Retina XDR OLED display. Ayan. So, ang ganda pa rin nitong iPhone XS. Still support pa to ng iOS 18. Meron tayong mga battery percent. Ayan, syempre, chine-check pa rin natin ang mga battery percent. Then, check natin yung camera nito. So, meron siyang 2 times optical zoom. Na hanggang 10 times optical zoom siya mga J-Vlog. Wala siyang ultra-wide camera. Syempre, nauso yung ultra-wide camera sa sa iPhone 11 series na nauso yung ultra-wide camera. At meron tayong video. Sa video naman, support niya 4K res up to 60 FPS. Even the front camera is HD lang. Full HD 60 FPS. Meron siyang slow-mo na up to 240 FPS. Meron tayong time-lapse. Mamaya magpapahitaw ng photo samples nito. Siyempre, meron tayong ever-popular na portrait mode. Yung dual camera system ng iPhone XS is not ultra-wide camera. Telephoto lens po ito. And main camera niya na 12 megapixel. So, ayan siya. Mayroon siyang panorama shot din. Sa front camera naman, very basic lang naman ang camera app ng iPhone before. So, meron tayong photo and video. Tapos slow motion. So, ayan mga J-Vlog.
Yung iPhone XS still napakaliit and very powerful pa rin naman to. Kaya pa rin mag-handle to ng mga games today. And ang pinaka main na problem nyo lang dito while playing is of course the battery, dahil mababa lang battery nito. Pero marami rin still nagpe-prefer ng XS dahil sa kanyang small form factor and for easy one-handed operation. Ayan. So, ayan mga J-Vlog, ang ating review sa iPhone XS. Ang pinaka-main po na tanong, kung sulit pa ba ang iPhone XS ngayong 2024, going 2025? The answer dyan mga J-Vlog, for me, is medyo 50-50 na, to be honest. Kasi, tulad ng sinabi ko sa inyo, nasa nasa bottom list na siya ng software update. Meron pa tayong mas better option to go. Meron pa tayong better option na pwede natin ma-purchase na medyo magkalapit ng presyo pero iba ang storage, which is the iPhone 11 and the iPhone 12. Pero dun sa magkalapit na presyo na yan, magsasacrifice kayo ng storage kasi sa iPhone 11, 13,000 pesos din, same din ang price, 64 gigabytes lang. Compare sa iPhone XS na 256 gigabytes na ang ma-offer niyan. Kasi ang 256 ng iPhone 11 medyo mataas pa, nasa 17 to 18,000 pesos pa. iPhone 12 is 15,000 for 64 gigabytes. Medyo, mahal pa rin yung 256 yan kung compare mo yung 256 or 128, 18 to 20,000 pesos po ang iPhone 12. So, yun, meron kayong option na mas upgraded ang specs, pero magsasacrifice kayo ng storage kung gusto nyo ng same price. Ang sulit dito sa iPhone XS ngayon is of course the storage itself. 256 gigabytes ang pinaka-the best nyong go-to. Yung 64, 11,000 Kalimutan nyo na yan. 2,000 lang, doon na kayo sa 256 mas sulit. When it comes sa performance, yung chipset is okay pa yan mga J-Vlog. Kayang-kaya pa yan mag-handle, including kahit na mag-2025, 2026, 2027, is magagamit nyo pa naman in long term itong iPhone XS. For example, hindi naman kasi meaning na sa wala na siyang update, hindi na siya pwedeng magamit. Take for example the iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus, ang last software update niyan is iOS 15 year 2021. 2024 na po mga J-Vlog, pwede pa po natin magamit ang iPhone 7 Plus and iPhone 6s Plus dahil may support pa sila ng mga application updates. So yung Facebook, Messenger, even ML, ay magagamit pa natin sa iPhone 7 Plus dahil supported pa yan ng iOS 15. So, for example, si iPhone XS ay hanggang iOS 18 lang. Doon tayo naputol. Expect nyo yung iOS 18 ay matagal pa rin natin yan magagamit sa market. Mga, biruin mo, 7 Plus, 3 years, nagagamit pa natin. Malay nyo, ganyan din sa XS. Pag binili nyo ito ng 2024, baka magamit nyo pa to until 2028 dahil sa kanyang software din, mga J-Vlog. Ganyan kaganda ang software talaga or iOS. Kumbaga, nagagamit nyo ng long term yung iPhone nyo. Pero syempre yung mga iba, ang pinaka-problem lang talaga pag naluma yung iPhone nyo is the battery. Kung magiging issue ang battery, malamang po mga J-Vlog, palitan nyo na. Kung example, mabilis na siya malobat, naglalag na siya, tapos yung battery health mababa na, it's time na palitan nyo na yung battery. Huwag kayo matakot na mapalitan yung battery nyo kasi normal lang yan sa mga smartphones na nagde-degrade po ang battery. Kaya nga po tayo may battery health para meron tayong indication na paluma na ng paluma yung battery. At yun na yung time na pwede tayo magpalit. Pero hindi po meaning na 79, 78, 75 nakalagay service, palitan nyo na wag. Sulitin nyo muna yung battery nyo hanggang makita nyo talagang hindi na kaya, and that's the perfect time na pwede na kayo magpalit ng inyong battery. Ganyan ginawa ko sa 7 Plus ko. Sinagad ko talaga siya. I think 69 or 70 battery health. Tapos nagloloko na talaga yung battery niya. Yun yung time na pinalitan ko. Nung pinalitan ko yung battery, gumanda ulit ang performance. Parang bago ulit ang performance when it comes sa battery. So, yun, pagpapalit kayo ng battery, syempre, depende pa rin yan sa gagawa, kung maayos yung gumawa, good. Kaya, parati rin kayo magiging mapanuri sa mga, sa pupuntahan nyo mga repair shop. Again, mga J-Vlog, ang iPhone XS, 256 for 13,000 pesos. Pwede na, kasi napaka-expensive niyan before. Magagamit nyo pa naman to ng matagalan. At yun nga, ang habol kasi ng iba sa iPhone is of course the camera and the iOS software. So, yun. Kung saan pa tayo bibili ng mga legit iPhones, wala na iba kundi sa nire-recommend natin shop kay Ate Mayet sa CMB Gadgets. And of course, meron silang permanent shop
Kingya Telecom by CMB Gadgets, 3rd floor, V-Mall, Green Hills, San Juan City. Yung kanilang Facebook page, nasa description box, i-click nyo na yan. Sabihin nyo lang, napanood nyo din sa vlog. 500 pesos cash discount na bibigay ng shop na yan.